Hello mga karikrod! Sa video natin ngayon, may isa na namang magandang oportunidad na ibabahagi ko sa inyo. Lalo na sa mga kababayan natin gustong magtrabaho at maglibot sa ibang bansa. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa Philippine Working Holiday Visa sa New Zealand, isang espesyal na visa program na nagbibigay daan sa mga Pilipino na makapagtrabaho at makapag-aral habang nag-explore sa ganda ng New Zealand. Kung ikaw ay nasa edad 18 hanggang 30 years old, mahilig mag-travel at gustong magkaranas ng bagong kultura habang kumikita, siguradong swak na swak para sa iyo ang visa na ito. Pero hindi lang basta lakad ang usapan dito. May mga importante requirements, proseso at kondisyon na dapat niyong malaman para siguradong maayos ang inyong pag-alis at pag-stay sa New Zealand. Kaya siguraduhin niyong tapusin ang video na ito dahil step by step natin dadaanan ang lahat ng dapat niyong malaman. Ano ang Philippine Working Holiday Visa para sa New Zealand? Mga karikrod, kung naghahanap kayo ng paraan para makapagtrabaho at makapag-aral sa New Zealand ng sabay, perfect para sa inyo ang Philippine Working Holiday Visa. Ang visa na ito ay bukas lamang para sa mga Filipino citizens na may edad 18 hanggang 30 years old. Sa pamamagitan nito, pwede kayong magtrabaho at makapag-aral o mag-training habang nandyan kayo sa New Zealand. Bawat taon, limitado lamang sa 100 slots ang inalaan para sa mga Pilipino, kaya talagang mabilis itong mapuno. Kaya kapag nagbukas ulit ng application, dapat alerto at handa kayo. Ang cost ng application ay nasa $770. Medyo may kamahalan pero sulit ito kung nais niyong maranasan ang buhay sa ibang bansa habang natuto at kumikita. Gamit ang visa na ito, pwede ka magtrabaho sa kahit anong legal na trabaho basta't hindi ka lalagpas ng 3 buwan sa iisang employer. Tandaan din na hindi ito para sa mga permanenteng trabaho. Kaya dapat flexible kayo sa mga pwedeng pasukan. Bukod sa work opportunities, binibigyan din kayo ng chance na makapag-training o makapag-aral ng bagong skills. Basta't hindi susobra sa 6 months. Pero mga karikrod, take note, hindi kayo pwedeng magsama ng anak or partner sa visa na ito. Kung gusto nilang sumama, kailangan nilang mag-apply sa sarili nilang visa. Kaya bago kayo mag-apply, siguraduhin na kaya ninyong mag-travel at mamuhay independently sa New Zealand. Mga requirements sa pag-apply ng Working Holiday Visa. Mga karikrod, mahalaga na kumpleto ang iyong mga requirements bago kayo mag-apply para hindi masayang oras ninyo at bayad. Sobrang importante rin na maingat ninyong ilagay ang details nyo tulad ng nasa passport upang maiwasan ang delay or problema. Kailangan yung patunayan na kayo ay nasa mabuting kalusugan. Karaniwan, hinihingi ng Immigration New Zealand ang chest x-ray or full medical exam. Lalo na kung kayo ay galing sa isang bansa na may health risk tulad ng TB, kung kinakailangan yung medical requirements, ipapadala nila ang instructions sa inyong email. Kaya lagi ninyong bantayan ang inyong inbox. Dapat mapatunayan ninyo kayo ay of good character. Karaniwang kailangan sumagot ng character questions sa application form, pero maaari rin kayong hingan ng police clearance kapag kinakailangan. At panghuli, kailangan yung patunayan na kayo ay may tertiary education o nakatapos na hindi bababa ng 3 taon na full-time study sa isang university. Kasama rin dito ang requirement na kaya ninyong mag-English or either mag-English language test result kayo o degree mula sa university na natuturo ng Ingles. Hindi basta-basta pero kung handa kayo, malaking opportunity ito. Mahalagang kondisyon ng Working Holiday Visa. Hindi lang basta apply at lipad dahil kapag nabigyan na kayo ng visa, may mga kondisyon kayong kailangan sundin habang nasa New Zealand. Unang-una, kailangan ninyong pumasok sa New Zealand within 12 months mula nang ma-approve ang visa ninyo. Pagdating ninyo, pwede kayong lumabas-pasok sa New Zealand habang valid pa ang inyong visa. Paglapag ninyo sa New Zealand, kailangan kayong mag-apply ng entry permission. Madali lang ito, kailangan lang kumpletuhin ang New Zealand Traveller Declaration or NZTD. Pero tandaan, karikrod, kung may issue sa character or wala kayong maipakitang ticket palabas ng bansa o sapat na funds, pwede kayong ma-refuse na makapasok. Mahalaga rin na may medical insurance kayo sa buong panahon ng inyong stay. Sa trabaho naman, bawal kayong magstay sa iisang employer ng higit ng 3 buwan at hindi kayo pwedeng magkaroon ng permanent job. Kaya kung balak niyo mag-expand ng skills, grab the opportunity mga karikrod. Step-by-step process sa pag-apply ng Working Holiday Visa.
Para sa mga gustong sumubok, ito naman ang step-by-step process sa pag-a-apply. Una, kailangan niyo mag-apply online gamit ang English. Ihanda ang inyong passport, scan documents at siguraduhin may Visa, Mastercard debit or credit card kayo para pambayad sa application fee. Kapag na-submit na ninyo ang inyong application, minsan hinihingi pa ang Immigration New Zealand ng additional documents tulad ng health certificate, police clearance, or proof ng funds. Laging bantay ng iyong email, pati spam folder para hindi ninyo ma-miss ang mga anumang request nila. Pangatlo, hintayin ninyo ang resulta. Based sa latest info, 80% ng applications ay nare-resolve within 2 weeks. Mabilis kung tutuusin, kaya stay positive habang naghihintay. Kapag approved, mabibigyan kayo ng e-visa na pwede ninyong i-print or i-save sa inyong phone para i-travel. At syempre, bago kayo bumiyahe, ihanda na rin ang mga ebidensya ng funds, insurance, and onwards travel ticket ninyo. Lahat ng ito pwede ninyong hingin ng immigration officer pagdating niyo sa New Zealand. Mga tips at paalala bago mag-apply ng working holiday visa. Bago kayo sumabak sa pag-apply, hetong ilang importanteng tips para tumaas ang chance niyo mag-approve. Una, ihanda ang lahat ng documents bago pa man magbukas ang application period. Dahil limitado lang sa 100 slots, mabilis maubos kaya kailangan ready kayo. Pangalawa, siguraduhin ninyong updated ang iyong passport at wala itong expired pages. Tandaan, dapat valid ang passport niyo ng higit sa 15 months mula sa pagdating ninyo sa New Zealand. Hindi rin kayo pwedeng mag-apply kung dati kayong nagkaroon ng New Zealand Working Holiday Visa kahit hindi niyo ito nagamit. Pangatlo, mag-ipon na kayo ng sapat na funds para sa living expenses at flight ticket ninyo. Hindi lang pwede puro tiwala lang ang baon karikrod. Kung kulang ang pondo ninyo, malaki ang posibilidad na ma-deny ang application mo o ma-refuse kayo makapasok paglapag ninyo. At syempre, siguraduhin ninyo na genuine ang intentions ninyo. Kung balak ninyo magtago, mag-violate ng conditions, o magstay ng illegal, huwag na kayo mag-apply. Ang working holiday visa ay para sa mga gustong maranasang ibang kultura, magtrabaho, at bumalik ng may bagong kaalaman. Kaya maging proud ka, Karikrod. Ipakita natin ang magandang imahe ng mga Pilipino abroad. At yun lamang po mga Karikrod ang kabuuang detalye ng Philippine Working Holiday Visa para sa New Zealand. Sana ay naliliwanagan kayo sa mga proseso, requirements at mga paalala para maging maayos ang inyong pag-a-apply at pag-stay doon. Tandaan natin na kahit exciting ang opportunity na ito, mahalaga pa rin ang tamang paghahanda at pagsunod sa mga kondisyon ng visa.